Ibabahagi ko lang yung naranasan ko sa jeep. This happened last month. Galing akong Valenzuela, south papuntang 2nd Avenue. Sumakay ako ng parekto nun kasi dadaanan naman niya ito. Maraming nakasakay nun pero hindi naman punuan. Pagbayad ko, agad din akong umidlip nun kasi sobrang pagod ako. Paggising ko ay nasa monumento na yung jeep, nagbabaan na yung ibang pasahero. Ang natira ay yung mag-asawa sa likod ng driver. Ako sa dulo ng jeep sa may babaan right side at sa left naman is yung isang estudyante na taga-UE. Nung nasa 9th Avenue na kami nung bumaba yung mag-asawa. So kami na lang nung estudyante na tira sa likod ng jeep. Sa tabi ng driver may isang mama pa. Pagdating ng 5th Avenue which is mahaba yung seconds ng stoplight bigla na lang nagsalita yung driver habang nakasilip sa front mirror. Hoy kayo, baba. Pag kayo na aksidente dyan sagutin ko pa kayo. Baba, sigaw niya, nagulat kami nung estudyante. Manong bakit nyo kami pinapababa? Medyo galit na sabi nung estudyante sa kanya. Hindi kayo boy, yang mga batang sumasabit sa jeep ko. Baka kasi mahulog eh. Tumaas yung balahibo ko nun. Nakaharap ako sa labas so alam ko pag may sasabit sa jeep. Ganon din yung estudyante kaya nagtataka kami at the same time ay natatakot na nun. Kuya naman eh, wala naman nakasabit. Sabi ko na medyo nanginginig yung boses. Agad lumingon sa amin yung driver tas nagkamot. Hindi, meron talagang sumabit kanina. Isang binata tapos dalawang batang lalaki, pilit niya. Pinilit rin namin na wala talaga nun. Sakto naman na nag-green light na nun kaya pinaandar niya na yung jeep. Nung nasa kabilang kanto na kami bumaba yung manong nakatabi ng driver. Pero bago ulit paandarin yung jeep, bigla na lang itong umalag. Yung tipong parang may tumalon sa jeep, or bumaba ng malakas na puwersa. Ganun yung nangyari. Agad kaming nagpara ng estudyante nun kahit malapit na ko. Bumaba pa rin ako sa takot ko. Nung nasa gilid na ko nun, lumapit sa akin yung mama na nakasakay namin, yung katabi ng driver. Ineng nakita ko rin sila. Alam ko na multo sila kasi yung binata duguan yung mukha tapos durog yung isang kamay. Hindi na lang ako nagsalita para hindi kayo matakot. Bukas kasi ang third eye ko kaya nakikita ko sila, sabi niya. Halos napaiyak ako nun sa takot kaya ang ginawa ko ay tumawag ako sa boyfriend ko para magpasundo. Kaya after that bumababa na ko kapag mag-isa na lang ako na pasahero o kahit tatlo pa kami. Ang sabi-sabi, yung mga nagpakita raw ay yung magkakapatid na badyaw na nasagasaan sa may 5th Avenue. Oh, last trip na. Sakay na kayo, sigaw ni Manong habang iwinawasiwas ang kanyang kamay sa ere upang senadoryasan ang mga estudyanteng sumakay sa kanyang jeepney. Ilang mga estudyante ang patakbong tumungo sa paradahan ng jeepney na tila natatakot maiwanan ng biyahe. Habang naglalakad ako patungo sa jeep, ramdam na ramdam ko ang hapo sa maghapong pag-eensayo ng aming sayaw. Intramurals na at isa ako sa mananayaw na kasali sa pinakahihintay na hip-hop competition. 2 araw na lamang bago ang aming kompetisyon kaya naman puspusan ng aming ginagawang ensayo. Tumingin ako sa aking cellphone at tinignan ng oras 6:00 na ng gabi. Oh, miss, sakay ka na. Isa na lang at aalis na. Last trip na to, sabi sa akin ni Manong driver. Nagdalawang isip ako sa pagsakay. Baka naman kalahati lang ng puwet ko ang maiupo ko. Manong, pabiro kong sabi kay Manong driver. Napatawa ito ng bahagya. Sige, pagkalahati lang ang upo mo kalahati lang ang bayad mo. Nginitian ko ang driver. Agad na akong tumungo sa likuran ng sasakyan. Pag-akyat ko ay agad naman akong binigyan ng pwesto ng mga estudyanteng kasabay ko malapit sa bakana ng jeepney. Yun, maluwang pa pala, nasabi ko sa sarili ko. Isinandal ko ang aking ulo at doon ay unti-unti ko nang naramdaman ang pagod ng aking katawan. Halos pumintig ang aking mga ugat sa paa sa sobrang indek at padyak sa pag-eensayo. Sa loob ng jeepney naroon ang mga tipikal na mga estudyante maingay at masayahin. Maririnig ang halakhakan ng mga ito habang pinag-uusapan ang mga napanood nilang mga sports events kanina. Manong, bayad po, sabay abot ko ng 7 pesos na pamasahe sa aking katabi na siya naming ipinasa hanggang sa umabot kay Manong driver. Paglipas lamang ng ilang segundo ay binuhay ng driver ang makina ng kanyang sasakyan at tinahak na nito ang daan patungong bayan. Ang sasakyan ay pinuno ng sariwa ang malamig na simoy ng hangin kaya naman hindi ko naiwasang antukin sa biyahe. Unti-unting pumikit ang aking mga mata ang sa isang iglap ay nakaidlip na ako.
Ngunit hindi pa tumatagal ang biyahe ay biglang binalot ang sasakyan ng kakaibang lamig. Napilitan kong imulat ang aking mga mata dahil tagos sa aking kalamnan ang lamig. Tumingin ako sa labas ng jeep at napansin kong napakadilim na ng paligid. At hindi natural ang dilim na ito dahil ni isang ilaw sa labas ay wala akong matanaw. Tanging ang ilaw lamang na nagmumula sa jeep na aking sinasakyan ang aking naaaninag. Naku, brownout pa yata, nasabi ko sa sarili ko. Agad kong kinuha ang aking cellphone sa bag ko at tinignan ng oras 6:00 ng gabi. Dito na ako nagtaka. Ha, 6:00 pa rin. Sira ba itong cellphone ko? Tanong ko sa sarili ko. Ang buong pagkakatanda ko ay 6:00 na bago pa ako sumakay ng sasakyan. Binalik ko ang aking cellphone sa bag at pinagsawalang bahala ko na lamang ito. Ilang segundo ang lumipas ay bigla akong may napansing mas kakaiba. Ang mga kasabay kong mga estudyante na kanina ay naggigit-gitan at naghaharutan, ngayon ay tahimik at walang imik na nakaupo. Ni hindi sila gumagalaw at nakatingin lamang sa sahig ng jeep. Bawat isa sa kanila ay tinignan ko ng maigi at ako ay nagimbal sa aking nakita. Mapatla ang kanilang mga balat na halos kulay yeso na sa puti at lubog at mapusyaw ang mga mata. Sinubukan kong hawakan sa braso ang aking katabi. Pagdampi ng aking kamay ay halos mapaso ako sa lamig ng kanyang balat. Unti-unti akong binalot ng takot. Ang lamig na kanina ko pa tinitiis ay lalo pang tumindi. Hindi ko alam ang gagawin ko. Laming-galinga ako, humahanap ng kung sino mang taong makakapagpaliwanag ng kung ako ang nangyayari. Sa aking paglingga ay napadako ang aking mga mata kay Manong driver. Patuloy pa rin siya sa pagmamaneho. Manong, nasaan na po tayo? Pautal kong nasambit. Pinipilit na itago ang takot na aking nararamdaman. Pagkasabi ko noon ay biglang napatingin ang driver sa salaming nakasabit sa kanyang harapan at nagtama ang aming mata. Bigla niyang inihinto ang sasakyan. Makikita sa kanyang mga mata na nagulat siya sa aking pagtatanong. Hindi ka dapat naririto, sambit ng driver, gamit ang boses na napakalaki at napakalalim. Ibinaling ng driver ang kanyang ulo sa aking direksyon at doon ko nakita ng mabuti ang itsura niya. Maputi ang kanyang balat tulad ng mga kasama kong pasahero. Ngunit ang kagimbal-gimbal na aking nakita ay ang kanyang mga mata pula at nanlilisik. Pagkakita ko sa kanyang mukha ay nagsitayuan lahat ng balahibo ko sa katawan. Tumindi lalo ang lamig sa paligid na tila binubuhusan ako ng nagyayelong tubig. Hindi ko na maigalaw ang aking mga paa at kamay sa sobrang takot na aking nararamdaman. Gusto kong sumigaw, umiyak, ngunit hindi ko magawa. Hindi ko maalis ang tingin ko sa kanyang mga mata. Ramdam kong nanghihina ang buo kong katawan. Sa mukha ng driver, isang makapanindig balahibong ngiti ang gumuhit sa kanyang labi sabay sambit ng, "Ngayon, akin ka na." Lalong nanghina ang buong katawan ko. Pinilit kong labanan ito. Pinilit kong ilayo ang aking mga mata sa kanyang mukha at ako'y nagtagumpay. Inipon ko ang natitirang lakas ng aking katawan at tumalon palabas ng jeep. Saktong pagbagsak ng aking katawan sa sementadong daan ay biglang, beep, beep. Pabigla akong nagising sa aking pagkakaidlip nang marinig ko ang malakas na busina ng jeep na aking sinasakyan. Hinahabol ko ang aking paghinga at basa ng pawis ang aking buong katawan. Tumingin ako sa paligid at nakita ko ang mga estudyanteng nagkukulitan sa loob ng jeep. "Ate, ayos ka lang ba?" Tanong ng isang estudyanteng kaharapan ko. Hindi ako nakasagot agad. Hanggang ngayon ramdam ko pa rin ang panghihina ng aking katawan. Tumingin ako sa kanya, tumango ng bahagya at pinilit na ngumiti. Manong, para na po," halos pasig akong nasabi. Tumingin sa akin driver at ngumiti. Bigla kong naalala ngiti niya sa aking panaginip. Pagkahinto ng jeep ay halos patalon akong bumaba. Agad kong kinuha ang aking cellphone at tinawagan ng aking kaibigan. "Pwede bang makitulog na lang ako sa boarding house?" Kinabukasan, wala man akong ganang pumasok ay pinilit ko pa ring pumunta sa eskwelahan. Hindi ako nakatulog ng maayos dahil hindi mawaglat sa isip ko ang nangyari kagabi. Bawat maalala ko ang makapanindig balahibong ngiti at nanlilisik na mga mata ng driver sa aking panaginip ay hindi ko maiwasang matakot at manggilabot. Sa aking paglalakad ay nadaanan ko ang kumpol ng mga tao nakatayo malapit sa osa. Bakas sa mga mukha nila ang lungkot. Sa di kalayuan ay nakita ko ang aking mga kaibigan. Tinanong ko kung bakit maraming tao sa osa, at ako ay nagimbal sa narinig kong paliwanag. "Hindi mo ba nabalitaan?
Yung last trip kagabi na bangga ng truck. Namatay lahat ng sakay.